Ng pagiging one unit o sa one unit na naman ako, parang ang layo ah. So sagutin ko na lang saglit. So but he that is joined unto the Lord is one spirit. So ibig sabihin yung pagiging unit natin sa Diyos, hindi ito physically. Ito ay spiritually. Bakit? Body change na ba tayo? Si Kristo, kaya nga ang sagot ko, lahat ng sagot ng kapatiran natin, ito ay spiritually speaking. Hindi ito physically speaking. Bakit? May body change. So, yan na po yung sagot ko doon. So, hindi ko dinidisagree yan. Yan ay spiritually ang tinig ko. So, yan na po. So, pupunta na talaga ako sa topic ko. So, ngayon, nilatag na ni Pastor kanina yung sagot ko. Pero ngayon, magiging generalized ako pagdating sa ano to. Kasi ako medyo perfectionist ako eh. Latag mo naman yan, bro. So, doon tayo sa Revelation chapter 19 verse 7, yung word na bright. Pwede ba, kaya ba ilatag yung Greek? May Greek word ba kaya na ano to? Okay, so babasahin ko na lang. So, doon yung word na doon sa Revelation chapter 19 verse 7, yung word na bright. So, kapag tinignan natin sa Greek word dyan, ang tawag dyan ay gonai. Ibig sabihin, feminine, ang part of speech yan. So, yung etymology niyan, ng word na yan is, mababasa natin sa, ito yung quote, G1096. So, ang ibig sabihin nito, kapag tingnan po natin yung biblical outline usage, ng word na wife is ang kahulugan of a betrothed woman. So, yun po yung tindig ko. So, it doesn't mean, sige, sagutin ko muna yung isa pang tanong. What is the difference between marriage and wedding? So, kasi dito, yung iba kasi parang pinaghahalo yung marriage at wedding. So, kailangan maging specify tayo. Yung parang siyempre ministers tayo, dapat maging conclusive. Maging conclusive tayo pagdating sa mga latag natin kasi ang sinisira natin ay kaluluya between life and death yan eh. So, what is the difference between wedding and the marriage? So, dito, makikita natin, napakasimple lang, gagamit lang tayo ng dictionary. So, si Brother Manham naman, nagamit ng kahit nga denomination eh. So, dito, sa definition ng Merriam-Webster Dictionary, a marriage ceremony usually with its accompanying festivities, nuptials. So, an act, process, or instance of joining in close association. So, a wedding, anniversary, or celebration. So, yun po yung ibig sabihin, or may sinabi pa siya dito, a golden wedding. So, ang wedding naman ay, yun po yung definition ng wedding. So, ibig sabihin, yung mismong act, yung talagang nagkaroon na sila ng between physically. So, kaya medyo ini-specify ko yung physically and spiritually. So, yung spiritually po din natin sabihin yung kahit hindi mo siya physically na nakikita, betrothed ka na. Yun yung parang yung parang types and shadows lang. Kinukunin ko lang. So, kayo na pong bahala. So, ito, may babasahin akong isang article sa Jewish culture. So, dito kanina, sinabi na ito ni Pastor. So, yung Pastor ko po. So, dito, siyempre may ebidensya sana ako. So, ito ay makikita natin sa website. So, dito sa Chicago. Ito ay research ng mga scholars. So, ano to? The traditional Jewish wedding tradition. Yun na nga yung tradition. So, dito, babasahin ko lang ha. Traditionally, Jewish wedding are held outside with a canopy. O yung Hebrew word nito ay kopah. Covering the bride, kala, and groom is, yung Hebrew na yun, ang Hebrew word nito ay chatan. The ceremony includes the two distinct rituals, the betrothal. Ang liwanag po, betroth. So, kukontrahin ba natin ito? Latag mo yan, bro. Okay. So, ayun. Ngayon naman, babasa naman tayo ng Biblia. Mamaya na yung resibo. Kasi may resibo naman ako dyan. Okay. So, Revelation 21:9. Ito, sabi dito. Yung terminology nito, yung time application nito, siyempre yung ano to. Basahin ko muna. And there come unto me one of the seven angels, which had the seven vials, full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride. Kailan ulit ito nangyari? Yung ibinubuhos na yung seven, andito ba ang bride mo? Bakit bride pa rin ang ginagamit ni John?
Same bride. Ang linaw naman po. So Revelation chapter 21 naman po tayo. 1, 2, and 3. Amen. Ito ay mangyayari na sa pagbaba ng mga bride pa rin ang terminology. And I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw, si John nakakita, The bride. the holy city, New Jerusalem, coming down from God out to heaven, galing sa langit yan, prepared as a bride pa rin ang ginamit. Amen. Ang 5 linaw, minutes, 5 minutes. ang linaw, for her husband. Amen. Grabe naman ito. Biblia lang yan. Yan ay Biblia lang. I did not say it myself, so it's not my private interpretation. Baka masabihin na naman ako na head knowledge na naman. So Revelation 22 verse 17. Ito matindi. Sa eternidad na to. Ano sabi? Amen. And the spirit and the wife ba sabi? The bride. Ano daw? The bride. Ang linaw eh. Dapat sinabi wife. Eternidad na to ah. And the spirit and the bride say, come. Amen. Ang linaw naman po. Napakadali naman siguro intindi nito. Hindi naman kailangan na ng marami pang dito. So tayo, hindi naman natin kinapan ng mga kapatiran natin dito. Ang sagot ko, ang tindig ko, uulitin ko, may tinatawag tayong time application. Time dispensation. Kung kailan lang applicable ang mga terms na yan. So, yun lang po yung akin. Maraming salamat po. Palakpakan pa natin ang Panginoon. Okay.